ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapaabot din po akong dubling paggalang sa ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon, at alaala sa mga turo at ginintuang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist Will Estrada Almeda, ang banal na propeta ng ating mahal na Panginoon, at ganoon din po sa ating pong beloved assistant pastor, Linacy Almeda. Purihin ang ating dakilang Diyos at pagbati din po at paggalang sa buong beloved Almeda family. Amen. Praise the Lord. We love you so much po. At magandang gabi po sa ating mga beloved preachers, beloved workers, sa lahat ng ating mga minamahal nating mga kapatid na buong kagalakan nagpupuri, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At una sa lahat po mga minamahal, ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa kabutihan niya na yung ating po mga panalangin sa pangunang panalangin, beloved pastor Will Estrada Almeda, ay tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat before mag-birthday ang ating beloved pastor, ang prayer ko po nung mga time na yon, yung bang makapagdala ng mga baguhan sa sa birthday ng ating beloved pastor at makapagbautismo ng mga nangangailangan ng kaligtasan. Purihin ang ating dakilang Diyos sapagkat nung time po na pagkatapos po ng Bible, habang Bible study po sa lugar po ng Bukawi, meron po tayong kapatiran na nagpatotoo na sa pamamagitan ng kanyang napakaraming bisyo, napakarami niyang karamdaman, yung kanyang natanggap at ilang bisis na po siyang na-stroke. So nung siya po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo, siya po ay nakarecover at pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya nung napakinggan po ito ng mga pulis, sabi doon sa lahat ng mga sa mga nakakulong, kung gusto niyo magbago, magpabautismo din kayo. Kaya nung time na yun po mga minamahal, nakapagbautismo po tayo doon ng 39 souls. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At noon naman po mga minamahal, nung Friday, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, pagkatapos ko po ng Bible study doon po sa police, diyan po sa May Kawayan, tinanong po ako ng Chief of Police kung tayo ba ay nagkakandak ng water baptism doon po sa mga inmates na ating pong inaaralan. Sabi ko, yun po talaga ang pakay namin, yung lahat ng mga naliligaw ng landas, sila po ay mailapit sa mahal na Panginoon at makamta nila yung tunay na pagbabago. So, sabi, magkanda kayo ng bautismo dyan, kaya lang kinakailangan magdala kayo ng request letter para report din po nila doon sa Kampaliho. Pagdating po nung Saturday, dala ko yung request letter. Iba na po yung Chief of Police na yung pong dyan po sa Mikawayan. So, nangyari po mga minamahal, grabe po yung pag-aalala ko kasi iba na yung Chief of Police doon. So, pag uwi ko po, gumawa uli kami ng request letter. Grabe po yung iniiyak po talaga namin yun. Iluhod namin, nilihans po namin yung papel. At muli ko pong dinala po doon. Sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung nakapalit pa ng Chief of Police, kilala ako. At kilala rin po yung banal na gawain natin at kilala rin si mahal na pastor. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, hindi ko pa naibibigay po yung request letter para sa water baptism. Kinumusta niya po sa ating pong beloved pastor. Sabi ko, mabuti ang mahal na Panginoon. Sa ngayon po, umuwi na po siya sa tunay niyang tahanan, doon po sa langit. Alam niyo po, siya na po mismo ang nagpatotoo doon sa mga pulis doon. Sabi, alam niyo, si Pastor Almeda, grabe kung mangaral yun, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi na po ako nahirapan pang magpatotoo po sa kanila. Hindi na po ako nahirapan pang ipakilala yung banal na gawain natin sa kanila at ang ating beloved pastor. Yun na pong bagong Chief of Police yung nagpakilala. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po, kaninang umaga, tayo po ay nakapagkandak po doon ng bautismo at ang nabautismuhan po ay 44 na kaluluwa. Praise the Lord. Glory to Jesus. 44 po mga minamahal. At labis-labis po din po ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin. Dahil nung last week po mga minamahal, ay nasira po yung tubo namin doon ng tubig. Mataas po yung kinalalagyan. Kinakailangan ko pong akyatin at may dala-dala po akong grinder. At nung habang umaakyat po mga minamahal ako, bigla po magkadikit yung kamay ko po mga minamahal na nakahawak doon sa hagdan. Bigla pong
nag-on yung switch. Naku po mga minamahal ko, nag-grinder yung aking kamay. Dito po mga minamahal, kahabagan ng ating dakilang Diyos. Dahil bagamat malaki po yung sugat, ay napakababaw. Sa ngayon po mga minamahal, lubusan na itong pinagaling ng ating mahal na Yes, Panginoon. glory to God. Purihin ng ating mahal na Panginoon. At alam niyo po sa mga kabutihan na yan, napakaraming kabutihan na ginawa sa akin ng ating mahal na Panginoon. Minsan po, dumating po sa akin yung pagsubok na halos mawala po ako sa paglilingkod. Minsan po mga minamahal, yung aking, yung bunso kong anak, nagkaroon po ito ng karamdaman na ipinacheck up po nila sa doktor. Hindi po malaman ko anong naging sakit. Nagkaroon po ng bukol sa liig. Alam niyo po mga minamahal, lagi kong napapanaginipan. Yung time na yon, siya lang ang dapat na umawit sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nag-isip po ako mabuti. Lahat ng choir, lahat ng mga awit, lahat sila dapat umawit sa harapan ng mahal na Panginoon. Bakit yung anak ko lagi kong napapanaginipan na ganun? Hanggang sa ipinag-ayuno ko po yan mga minamahal. 52 days. Ang hiling ko sa mahal na Panginoon, kung kukunin mo yung anak ko, ako na lang. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na Panginoon ang ating Panginoon Diyos ang nasunod. Kinuha ng ating dakilang Diyos yung aking bunsong anak. Nung time na yun po mga minamahal, grabe yung pagmumurmur ko. Grabe yung reklamo ko. Lahat ng ginawa ng kaaway ng Diyos, yung lahat ng mga negative na bagay yung pinakikita sa harapan ko. Hanggang sa dadalo po ako, wala na po sa isip ko. Minsan po mga minamahal na panaginipan kong kausap ko yung aking bayaw na backslider. Habang kami nag-uusap, biglang dumaan ang ating beloved assistant pastor, ating mama there. Sabi po, mga anak, sumunod kayo sa akin. Ang ginawa ko po mga minamahal doon sa bayaw ko, naghilahan po kami. Tinatawag tayo ni Mala Pastora, beloved assistant pastor na sumunod sa kanya. At ang tulin po mga minamahal ng lakad ng ating beloved assistant pastor, kami naman po habol kami ng habol, ang dinadaanan po yung matataas na kabahayan at misilong at pagkalampas po doon, kapatagan naman ng lupa. So, meron pong isang gate po doon na pagpasok ng ating beloved assistant pastor, kami naman po naghahatakan ng bayaw ko, bigla itong sumara at naiwan yung bayaw ko, ako po ang nakapasok. Alam niyo po mga minamahal, pagluhod ko doon sa tabi ng ating beloved assistant pastor, bigla pong kumidlat ng pagkalakas-lakas, tumama po ito sa lupa at nabiyak yung lupa. At napakalakas na tubig yung lumabas. Yung sa loob po mga minamahal na napakaraming kapatiran, yung kalahati po inanod. So, sabi ng ating beloved pastor, mga anak, huwag kayong murmur ng murmur. Ang kalooban ng Panginoong Diyos ang siyang dapat masunod. Bigla po mga minamahal akong nagising dahil nung time na yon, wala na po akong nagawa sa aking sarili kundi magreklamo ng magreklamo. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil po sa panaginip, maging ating beloved pastor, patuloy tayong kinakausap na kung paano ba ang dapat natin gawin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, lagi kong naisip lagi yung pong sinasabi ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon upang maipakilala natin yung pong pagmamahal natin sa ating kapwa. Patuloy po nating babanggitin yung kabutihan ng ating dakilang Diyos sa kanila at patuloy po nating ipakilala ang ating Panginoon Jesucristo na siya nagbago sa ating buhay. Kaya nga po mga minamahal, sa ganito habang nagpapatotoo ako, sa kahit sino po mga minamahal ang maging kaharap ko, lagi kong binabanggit ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon sapagkat dito po ako binago ng ating dakilang Diyos. Napakarami kong bisyo nung araw po mga minamahal. Binago, inalis lahat ng ating mahal na Panginoon. Dati meron po akong taglay-taglay na yung high blood. 8 years na mini-maintenance ko yung mga minamahal ko, hindi gumaling-galing, may mga vitamins pa po ako dyan, subalit nung mabautismuhan ako sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoon, pinakamamahal na po Jesucristo, yan po ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
Napakataas din po yung aking blood sugar nung araw, mga minamahal. Sa pagminsan napakalabo po yung aking mata at pagminsan po hindi ako makatayo. Napakaraming bawal. Lahat ng bawal na pagkain, bawal maalat, bawal yung matamis, bawal yung mga matataba. Lahat po mga minamahal ko, pati yung kanin ipinagbabawal. Bawal mapagod, bawal mapuyat. Subalit nung ako po mga minamahal mabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, yung pong blood sugar ko dati na umaabot po lang ng 490, yan po ay sa panahon ngayon, normal po mga minamahal ko. Pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon ni anumang gamot. Hindi po ako nag-take, pati po yung sakit ko sa puso nung araw na akala ko doon na po matatapos yung aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung yung karamdaman ko sa puso dati, na kung saan lahat ng medisina, hindi na po tinatanggap ng aking katawan. Pati yung doktor po mga minamahal, pabandang huli sinabi sa akin, maswerte na ako, abuti ng 3 buwan yung buhay ko. Mga minamahal ko mga kapatid, nung mga time na yon, alam niyo po, nung marinig ko na may taning na yung buhay ko, hindi na po ako makatulog. Dahil iniisip ko po mga minamahal, kung ako ay baka pag ako nakatulog, hindi na po ako magising. At kapag umaga naman po, ayaw ko na pong umabot yung gabi. Subalit kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, habang lumalapit po na paikli ng paikli yung araw, nung mabautismohan po ako mga minamahal, nagkaroon ako ng kagalakan, namalayan ko na lang po, 1 year na pala yung lumipas. Hanggang sa ngayon po mga minamahal, pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Wala pong gamot na akong itinake. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, isang patutuko po mga minamahal sa inyo nung 2016, yung pong aking mahal na anak, habang siya po ay nagmumotor papunta po ng monumento, pinagtangkaan po itong agawin sa kanya yung motor. At nung hindi niya po ito ibinigay, yung pong karnaper na yun, may dala-dala po siyang baril at bigla po siyang pinaputukan. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, alam niyo po mga minamahal, yung bala hanggang doon lamang po sa bunganga sa dulo lamang ng baril, hindi po ito lumabas. Bagamat pumutok po mga minamahal yung baril. Talagang grabe pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, yung pong investigador na pulis, ay nagtaka sila, bakit nagkaroon ito bakit yung anong kapangyarihan ang pumigil doon, bakit hindi nakalabas yung bala, samantalang nangalahati po yung bala na talagang hindi po nakalabas. So yung po mga minamahal na himala na yun na nagbumula sa ating dakilang Diyos, nabalita po yun doon sa buong Valenzuela. So pagdating po ng year 2018, nagkaroon po yung tinatawag na squadding. Ito yung mga grupo-grupo ng mga pulis at kami pong mga nangangaral doon, ang tawag po sa amin life coach. So dami pong pastor kaming mga kasama doon, ina-underestimate po yung aming pong kalagayan, yung mga mangangaral ng Jesus Miracle Crusade. Kasi sinasabi po nila, yung mga hindi naman daw po kami mga pastor, ay bakit daw kami nakabilang po doon. So nung magpilian na po mga minamahal kung sino na yung pipwisto doon sa squad by squad, alam niyo po mga minamahal, sabi ng pulis, bakit kukuha pa tayo ng iba? Di ba kinakailangan natin yung transformation? Di ba kailangan po natin yung pagbabago ng buhay? Ay dito sa Jesus Miracle Crusade, ang daming mga patutuo rito. Praise the Lord. Ng ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, magmula po noon, nakilala ng lawusan, hindi lamang po sa Valenzuela, kilala na po ito pong banal na gawain ng ating dakilang Diyos na dito po punong-puno ng hiwala, sapagkat dito po sabi, dito yung pastor nila hindi kumakain, panay-panalangin na lamang, ipinapanalangin ang lahat para magkaroon ng kaligtasan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, minsan patuturing ko po sa inyo nung minsan nag-apply po ako ng trabaho, dahil almost 7 buwan na po akong standby noon. Ay may nakita po ako, nung time po mga minamahal, 1997, pagka mag-a-apply ka ng trabaho, doon mo po titingnan ito sa Manila Bulletin, doon sa classified ads.
So may nakakita po ako doon na nangangailangan ng supervisor with knowledge in mold making. Kaya lang, yung qualification na hinahanap po nila ay kinakailangan yung pang lisensyadong mechanical engineer, may 5'8" ang height with pleasing personality. So ako po mga minamahal, sa totoo lang, high school graduate lang po ako. Sinubukan kong umapply. Pag-apply ko po doon, nung ako na po yung ini-interview, tiningnan po ako mula ulo hanggang baba. Sabi niya, Mr. De Castro, di ba ang kailangan namin dito, college graduate, tapos lisensyadong mechanical engineer, ay ikaw high school graduate ka lang, tapos tingnan mo, itong pangalawa, kailangan namin with pleasing personality. Tiningnan po mga minamal ako, mula ulo hanggang baba, tapos ito pa, 5 in height. Ay, ako po mga minamal talaga mababa. Pero sabi ko po doon sa nag-i-interview, mag-ama po sila, sabi ko, sir, sa totoo lang, bagamat napakaraming qualification na yung qualification na hinahanap nyo ay wala sa akin, meron namang akong katangian na wala naman diyan ang nakasulat. Ako po ay taga Jesus Miracle Crusade. May pastor po sa amin nagtuturo kung paano kami mapagkatiwalaan. That's May right. pastor po sa amin na nagtuturo kung paano kami sumunod sa mga palatuntunan dito sa kumpanya. Sabi, sige, doon ka muna sa gilid. So matapos po mga minamahal yung interview, meron po isa silang napipili na galing po dito po sa engineer po siya dito po sa San Miguel Group and Company. So mga minamahal, kaya lang sabi nung nagtatalo yung mag-ama, sino bang pipiliin natin? Gusto yung anak, yung pong isa. Kasi mataas talaga yung kanyang qualification. Ako naman ito lang, high school graduate lang. So, tiningnan uli ako po, sabi, alika, hakbang nga pa unahan. Nung ako po mga minamahal, lumakbang pa unahan, tiningnan uli ako mula ulo hanggang paa. Sabi nung tatay, di ba supervisor yung hanap natin? Eto may necktie pa, sabing ganun. Kasi po mga minamahal, naka-long sleeve ako. At nung time na yun, at naka-necktie pa ako, sabi, ito ang karapat-dapat na maging supervisor. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Kaya lang nung time na yun po mga minamahal, dahil high school graduate nga lang po ako, pinag-aral po nila ako ng kung paano i-command yung Robotech, yung mga robot, kasi robot po yon. So, 2 taon nila ako pinag-aral doon. Pagka-graduate ko po mga minamahal, naging supervisor nga ako doon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kasi po mga minamahal, yung ipinagagawa nung time na yon, yung pong naputol po yung barina, yung ng ejection machine. Yung po ang mga 4 na di pa siguro po yung haba noon. Tapos may pinapasukan po yun na barrel na ang clearance po 1 mm lang. Kaya pag nabaluktot po yun, talagang hindi napapasok yun. Ang sabi niya sa akin, wieldingin mo yan. Sabi ko, sir, pagka winilding natin yan, talagang walang mangyayari dyan. Kinakailangan gumawa na tayo ng bago. Sabi po nung yung may-ari, ikaw ba nag-apply ka rito para magreklamo o magtrabaho? Sir, magtatrabaho po. Sige, mag-start ka ng Monday. So, ang ginawa ko po mga minamahal, wiwilding ko, totornohin ko, wiwilding ko. Inabot po mga minamahal na almost 2 weeks. Hindi talaga maayos. So, sa pagdating po ng Friday, sabi nung sekretary, Mr. De Castro, pag hindi mo pa naayos yan, hanggang bukas ka na lang. Sabi ko, sige, kung yung kalooban ng Panginoon. Pagdating po ng overnight po noon, grabe po yung pagsusumamo ko sa mahal na Panginoon. Alam ko, dinala mo ako rito. Sabi mo, ang lahat na nagtitiwala sa iyo, hindi mapapahiya. Bukas na bukas maayos yan. Pag kinabukasan po mga minamahal, pagpasok ko doon, inilihans ko po mga minamahal yung bakal sa pangunang panalangin, beloved pastor, with Mr. Almeida at ng mga beloved children, maunat ka. So, nagpaalam na po mga minamahal ako pagkatapos kong ilihans. So sabi, bakit ka nagpapaalam? Sabi ko hanggang ngayon na lang Sabado na lang ako pag di naayos yan. Sabi, sino bang may sabi sa iyo hindi naayos yan? Ayun, ipinoproduction na. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga himala at pagpapala na naranasan po mga minamahal ay kabutihan ng ating dakilang Diyos. Napakarami po kung ito po ay iisa-isahin ko. At isa na lang po mga minamahal, alam niyo po, doon time po nang nagbautismo kami dyan po sa jail ng Marilao. Nakapag-bautismo po dyan ng 82 na kaluluwa.
So, pagpunta ko po nung Monday, ay pagtayo ko sa harap, ang lahat magsabing, praise the Lord. May sumigaw lang po, praise the Lord. So, bakit nag-iisa na lang? Samantalang halos lahat sumisigaw. Nakalabas na po lahat yung nabautismuhan. Praise the Lord. Ang natira po mga minamahal, yung mayor. Kaya yung mayor po mga minamahal, siya na nag-request, kakausapin ko si Hepe. Na kami lahat dito, 69 magpapabautismo kami. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.